Yun, good afternoon mga kalingap. Andito po tayo. Grabe na itom ko talagang maray. Tatay Raysan. At welcome back po sa aking YouTube channel. Paki-like and share po ng vlog na to. At huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe po ang aking YouTube channel. At kay Tatay Raysan na din. So yan tayo nga, basta tatay. Ay, ano ba gaw? May itom pa din oh. May pero nagbagong gupit ha. New hairstyle na. Na bumabagay ang gupit. Grabe nga na itom mo lalo. Bakit napalawan ka itong tayo? Anong ginawa? Hindi ko kaya. Baka nakabalad. Baka nabibilad lagi. O puro swimming. Swimming ba kayo lagi? Hindi man. Musta man dito tayo? Ayos bang? Kaya Yan. pa din nawawara ang mga basher. Di na natin dyan tayo. Grabe pa din na panglalait sa akin ito. Grabe. Gawing nila ito. Oo. Baka ano sila, mga pinanganak silang maganda, mayaman. Siguro. Walang ano na? Walang mga kapintasan. Oh, walang kapintasan. Yun yung mga bagay na Sobrang manlait sa anak ko. grabe. So para sa iyo tayo, grabe mong masakit yun. At siyempre, anak mo yan. Siyempre. Kumbaga, ginawa mo lahat yung para sa anak mo, tapos lalaitin lang ng ibang tao. Napakasakit sa damdamin yan. Kaya, ang pangit talaga po mga kalingap yung mangusga ka. Ay, kung hindi lang ako pinigilan ng kapatid ko eh. Tatabugain ko din yun eh. Nag-live na daw siya eh. Kaya, hindi ko na lang inano. Na marinig ko ay iba na naman yung salita eh. Grabe na nga, nag-init na namang ulo mo tayo. Naku. Kaya, ay sabi niya utol na, Kuya, baka mag-ano ka pa, huwag ka na mag-ano. Wag mo nang ituloy daw. Kaya din ako nag-ano. Pinigilan ko na lang yung sarili ko. Ginawa ko na ito, para kalkag ko na lang sa basura doon Sa sobrang galit mo. pagkaaga, madaling aldaw. Hindi talaga nawawala eh. Hindi na sa isipan mo. Napanood mo siguro pa. Ano, narinig ko lang. Narinig ko lang. Kasi, pagdating ko, saktong-sakto yung dating ko, narinig ko eh. Tungkol ko na naman kay Nina patama. Grabe. Hindi sila na ano na tayo, nakukontenton. Ano na? Hindi nilang piliin ng maging masaya na tayo. Kahit siguro anong sabi mo, Maya. Makitaan lang yung anak ko na may kasama. Inaano na, panliligaw na rin Nini. Ang bira. Kaya, grabe. Masyadong mapaghinala. Bakit ano, laging pinaghihinilaan si Rachel tayo? Eh, dahil nga, yung wala na yung dalawa, ang bilis daw mabilis makapaghanap. Tingin nila sa anak ko, mahilig sa lalaki. Kumbaga, ikaw pati ang makakaalam nun tayo. Oo. Sabi mo pati sa nakalipas nating vlog, huwag mo nang mag-boyfriend. At ilan na muna sa pag-aaral, ano. Eh, yan ang isip nila sa anak ko eh. Kaya masyado silang mapagano. Siguro yung lahi nila, yung mga nagsasabi niyang ganyan sa anak ko. Porque taghiwalay na, mahanap ka agad. Ay, hindi ganyan ang anak ko. Ibaga bukawin ito. Kaya ganyan lang siguro ang iniisip nila na tayo. Masyado silang mapangisga. Oo, kaya yung ano nila, basta sila makapagsalita sa anak ko na hindi mga magaganda. Opo. Ang tingin nila sa anak ko, parang gusto na nila sabihin nila sa anak ko yung kulang na lang nila sabihin na pukpuk yung anak ko na ginagawa nilang yan. Marami na. Kaya nakarainit ang ulo ko pag nakakarinig ako ng mga masyadong inaalipusta yung anak ko na sasabihin na walang galang, na kung ano-ano pinagampatol siya sa anak ko. Ay hindi na nga nag-iimik yung anak ko. Kahit ikaw nga, di mo ma-interview. Totoo. Dahil nga siguro, ang daming isipin din ni Rachel. Kaya, di ko na alam kung anong sasabihin ko dyan sa mga taong mga ganyan, mga makikitid ang utak. Siguro, mahintay na lang ng tamang pagkakataon na malalaman din nila ang lahat. Tama yun. Na kung ano ang tama, kung sino ang tama.
ipa sa Diyos nyo na lang po. Yung mga ibang ano, yung sa mga sabi, yung mga ibang viewers daw, hindi pa daw ano, masakit pa daw sa kanila. Sana maintindihan nila yun. Wala man na yung dalawa. Bakit nagang ano pa sila dito na pinagsasabihan pa si Nini na kung ano-ano. Meron na naman nagtawag na may nagang parating daw doon na balita na si Nini daw ay, saka si Vince daw ay manliligaw. Kaya sabi ko, grabing mga syado talaga. Bakit naman po, bagang mas nauuna po sila kaysa sa iyo tayo? Ikaw ang makakaalam niyan. Kaya nga, At saka si Rachel, kung magkakaroon ng boyfriend niya, ipapaalam niya sa iyo. Pero sa tingin ko wala naman at wala mo laging pag darating ko dito, nag-aaral. nakikita mo na ba din pati baga si Oo. Vince? Nakita ko na nga din yun. Laging ano, puro aral lang. Kaya hindi ko din po ma-vlog si Rachel kasi nga po busy. Maraming ginagawa. Tapos siguro, dahil nga din sa mga basher. Kaya sabi ko, ano na siguro yan, ganyan talaga siguro. Pero kapag nagkaroon po ng pagkakataon na ma-vlog ko sa Rachel, mapapanood man po yun sa channel ko eh. Kaya siguro tayo, hayaan mo na muna sa ngayon, magkano lang, relax lang kayo. Hindi mo din masabing Mag-relax. maging relax ka rin Opo, kasi naintindihan ko yan. yung sa mga maririnig mong ganyan. Sobrang sakit talaga naman yun. Yung saka pati yung nagsabing gano'n doon sa anak ko. Masyadong ginagalang yun ng anak ko. Tapos ginanon lang yung anak ko. Hindi lang niya alam kung ano yung pinagsasabi niya. Pag nalaman niya kung anong dahilan. Kahit hindi naman pati sinabi ni Nini yun na ano, yung mga ganung bagay na mga pinagsasalita niya. Sabihin niya walang galang yung anak ko, walang respeto. Masakit sa loob ko yun. Pinaka-the best naman talaga tayo. Ang salita kasing respeto, dapat nanggagaling muna sa sarili niyo. Dahil kung hindi kayo re-respetuhin, kung ang ugali niya talaga hindi ka respeto. Pero kung ang ugali niya ay respetado, i-respetuhin ka ng mga taong makakasalamuha mo, makakilala mo, di ba tayo? Kanyari, makausap mo, bang ganun. Pero yung ibang mga hindi mo na bihira mo makasakalamuha, kung makapagsalita, inam. Grabe. No? Hindi naman nila lubos kilala yung anak ko. Hindi naman nila alam nang isinilang yan hanggang sa paglaki. Nakilala man nila yan, malaki na. Oo. Tapos kung sabihan nila, inam. Below, ano na talaga. Nagdabalita po. Grabe. Kaya masakit sa loob ko pag narinig ko na, para ba kayo pag nakakarinig ako ng ano, kala mo maputok na yung tainga ko sa Sobrang galit. ginagawa nila sa anak ko. Kasabi ko, kung malapit lang talaga sila dito, hindi sila mailang tawid sa akin. Wala nang tanong-tanong tayo. Wala talaga. Matik na. Basta ako sinabi ko yan sa pagtungkol sa anak ko, nagagalit talaga ako. Dahil wala namang katotohanan yung mga pinagsasabi nila. Kaya nabubusit ako masyado pag nakakarinig ako ng ganyan. Kahit sa personal nga, nakarinig lang ako ng ano, tungkol sa mga anak ko. Ginagalitan ko kagad yung anak ko yan. Tapos yung kasama niya, ginagaralitan ko yan. Tama po. Kahit yung mga Sala mo tatay na may mali, galit agad. lagi diretsahan ako ay. Kasi the point. ang sabi ko sa mga anak ko, gumawa kayo ng tama sa buhay nyo para hindi kayo napapahiya. Kasi pag ang anak mo kasi tayo, pag hindi mo laging ginagalitan yan, ibig sabihin, mas lumalaki ang ulo nila na gumawa ng ganito na hindi dapat. Tama yung ginagalitan din. Kaya sabi ko, kung napapahiya kayo, mas napapahiya ako. Yan. Kasi Tama. ayaw kong ginaganyan kayo. Na Ilan ba naman magsasalitaan sila? kayo ng ganyan. Madami din Na sila. tungkol sa inyo na hindi naman ninyo ginagawa. Kaya yung mga ibang taong hindi man namin nakasalamuha, matagal man na
makasalamuha man namin, bihira lang. Opo. Pero siya pa yung matigas na magsalita talaga. Grabe. Talagang dikdik kung magsalita. Kung kailan pati sila ang may edad, kung makapagsalita sila sa mas bata sa kanila, imbis pangaralan na lang nila, hindi yan. Imbis tanungin nila, ganyan. Totoo ba yan? Hindi yung basta sila ma-live, nga dyan. Tanungin na muna, dapat mag-message, private message. Kaya nga kung sa harap-harapan, magharap-harap kami para magkairintindihan eh. Hindi yung puro nga dyan sa video. Sa social media, no? Kasi kapag talaga ang tao siniraan ka o anong ginawa sa'yo sa social media, kakalat yun kahit hindi mo ginagawa. Kasi nakakaya kami. Na kahit di mo man ginagawa, feeling ng iba, ginawa mo na. Kaya yung mga taong ganyan, hindi ako bumibilib. Nasusura ako. Kaya kahit may matatanda pa sa akin, talagang nabubuhisit ako pag sa buhay ko. Pag tungkol talaga sa anak ko, nabubuhisit talaga ako masyado. Kasi yung mga pinaparatang nila, walang mga katotohanan niya. Tama. Saka talaga. Palagay na natin. Kung magka-boyfriend man yung anak, anong pakialam pati nila? Wala man na yung dalawa. Buti kung sila, Kung ayaw nilang suportan, wag sila magsuporta na. Huwag na lang sila magparanga ng kung ano-ano. Kahit mag-boyfriend yung anak ko pati. Hindi man yan yung sabing ibibigay niya sarili niya. Hindi ganyan yung anak ko. Masyado silang mapagmata sa anak ko eh. Siguro yung mga anak nila ganyan siguro. Ang tingin nila sa anak ko, mababang masyado. Pero kung sila maglagay sa katayuan, kung sabihan ko yung mga anak nilang gano'n, ano kayang mararamdaman man nila? Sigurado, putok ang ulo nila dun. Kung ikaw nga tayo, grabe ang ininakit mo dahil sa mga sinasabi sa anak mo, siyempre, baka sila, kung ba, ipalagay na lang natin tayo, kung baga, sa kanila mangyaring ganyan ginawa sa anak mo, baka din nila makayanan tayo. Yun, talaga din. Ako nga'y kasama loob ko eh. Di ba? Kaya sabi ko nga po sa inyo, di ba, mga kalingap, magbahala na lang po tayo. Parehas tayong Pilipino. Kahit anong sabi mo magmahalan, yung iba, hindi naman mapagmahal, mapagpanira. Mapanghusga pa. Grabe, Kaya, kahit minsan naniniwala na lang ako doon sa sinasabi. Sabi nga daw, pag ikaw ay dinadown, pagpaubaya ka na lang pag ikaw ay dinown, hindi ka pababayaan ng nasa taas. Pero hindi ko masabi na hindi mo pwedeng pabayaan. Kasi yung mga naririnig ko talaga, hindi maganda. Grabe. Yan po, naintindihan nyo na po kung bakit nagganyan si tatay. Grabe ang inanakit sa mga tao mapanghusga sa kanyang anak. Sana po maintindihan natin si Tatay Raysan kung bakit nakakasalita ng mga ganyan. Buti nga, hindi pa masasakit ang salita niya sinasabi, kundi yung papaintindi po sa mga basher. Yun nga, sana wag naman below the belt at saka wag niyong siraan nung wala kayong patunay, kasi ang pangit po yun sa kumbaga yung mga sinasalita nyo masakit yan, talo pa nakapatay tayo yung mapanghusgang salita, yung grabing salita. Kasi dala-dala ng tao sinabihan mo. Wala ka pating kailag-ilag, talong pa yung minura ka. Dinirekta ka, grabe. So sana maging maingat tayo sa mga komento. Yung yun, hindi ko malilimutan yan. Kahit di ko pa nakikita yan ay hindi ko malilimutan yan. Grabe, yan, nakatatak po kay Tatay Raysan yung mga sinabi nyo. May panahon din na magkikita kami niya, masasabihan ko sa personal yan. Aray ko, ready ka na. Mag-ready ka, hala ka. Kasi hindi maganda yung mga pinagsasabi niya sa anak ko. May panahon din talaga. May tamang pagkakataon na magkikita din kami. Magkukross din ang dandas niya tayo.
Ito mga kalangga, mga kalingap. Kung kayo may tiwala sa anak ko, huwag kayong maniwala doon sa mga, hindi ko sinasabing pinaanohan ko kayo. Yung pinangungunahan ko kayo na maniwala kayo sa kanila o hindi kayo maniwala sa kanila. Kung ayaw nyong suportahan yung anak ko, kung kayo'y masamaan loob nyo doon sa anak ko, dahil sa nangyaring ganyan, huwag nyo suportahan yung anak ko. Huwag na lang kayo magparasalita ng kung ano-ano. Umalis na lang kayo, huwag na lang kayo mag-ano sa anak ko. Para mas maganda. Kasi hindi maganda yung mga narinig ko. Isa magpara ganyan sila, magpara ganyan kayo na ano pinagsasabi nyo sa anak ko. Na nakakabuisit pakinggan yung mga pinagsasabi. Hindi karapat dapat na mapakinggan namin dito. Kasi dito sa amin, tahimik kami dito. Wala kaming inaagrabyadong tao. Wala kaming sinisiraan dyan sa social media. Wala kaming sinasalita dyan na kung ano-ano, kung sinong Punsyo Pilato. Masaya kami dito kahit wala kaming kung anong meron dito, masaya na kami. Kaya, sinasabi ko sa inyo, kahit sa personal, pag narinig ko, talaga, Matik. hindi lang bungang ang Abutin. maririnig ninyo. Talagang babanatan ko talaga. Pagtungkol talaga sa mga anak ko. No. Hindi ako nagbibiro, to lang yun. Ako, may isang salita ko. Pagdating sa mga anak ko, kasi wala nang nanay yung anak ko, pag ganyanin pa ninyo. Yung mga nagasalita dyan ng mga alanganin, bumigay ka ng katunayan na mayroon kang yung sinabi mo walang galang yung anak ko. Na walang pinag-aralan, normal. Pero paano mo pati nasabi na walang pinag-aralan yung anak ko? Ay nag-aaral nga. Oh. Hindi pa nakakatapos ka. Pero yung sasabihin na walang pinag-aralan yung Ang anak. galing mapangusga Hmm. Sakit nun. Bastos na, walang pinag-aralan, kung ano para sabi, nabubuisit ako kanong kaya yung hindi nyo maalis sa sarili ko na hindi ako mabubuisit, hindi ako pwedeng magagalit at magagalit ako pag tungkol sa mga anak ko talaga. Kaya yun lang, kung ayaw nyo sa anak ko, diretsahan tayo, huwag nyo suportahan yung anak ko. Kalimutan yung minakilala kayong Rachel. Umalis na lang kayo sa iano na lang yung anak ko. Yung sabi, tawag doon sa yung ansab ba yun? Ansab. Gano'n na lang para huwag na kayo magparasalita ng kung ano-ano tungkol sa kasi yung mga pinagsasabi nyo hindi maganda, lalo pag ako nakakarinig, akala nyo may katotohanan yung pinagsasabi nyo. Kung galit kayo, kausapin nyo ako, tawagan nyo ako. Direct tayo na tayo. At nang malaman natin kung sino ang matama. Saka pati, bago kayo magsalita dito sa amin, wag doon sa mga puro balita. Kami ang tanungin nyo. Direct tayo na tayo. Hindi kami perfecto, pero yung mga pinagsasabi nyo, hindi ang ginagawa ng anak ko. Kaya yun lang. Kaya maraming salamat doon sa mga nagsusuporta sa anak ko, sa mga naniniwalang mapaggalang yung anak ko, yung panata na masyado sa anak ko. Maraming salamat sa inyo, at maraming salamat din doon sa mga nagagalit doon sa anak ko. Maraming salamat din sa inyo. Yung pambabastos nyo sa anak ko, maraming salamat sa inyo. Kaya kung makikita din tayo balang araw. Yun lang, salamat. Yan, salamat po sa inyong lahat mga kalingap. Paki-like and share po ng vlog na to. And God bless everyone. Yan, galit si tatay. Kasi kayo Sinabagat talaga dyan. Yung mga pasaway na yan.
So yan, God bless everyone. Pabaya tayo tayo. Na- Salamat po.